Disclaimer, ang kwentong ito ay hango sa mga tunay na karanasan at mga kwentong bayan na ipinasa mula sa iba't ibang dako ng probinsya. Ang ilang pangalan, lugar, at pangyayari ay binago upang mapangalagaan ang katauhan ng mga sangkot. Layunin ng kwentong ito na magbigay babala, aral, at pag-unawa sa mga hiwaga ng ating paligid, lalo na sa mga nilalang na sinasabing umiiral sa dilim. Kung ikaw ay madaling matakot, mag-ingat sa pakikinig, dahil hindi lahat ng apoy ay galing sa ihawan, minsan, may kaluluwang nag-aalab sa likod nito. Tahimik ang baryo ng San Roque, isang lugar na halos walang gulo, kung saan kilala ng lahat ang isa't isa. Hanggang sa dumating ang araw na dumating ang mag-inang bagong lipat. Isang dapit hapon, may kariton na huminto sa tapat ng lumang bahay sa dulo ng kalsada. Bumaba roon si Aling Mila, isang babaeng nasa edad 50, at ang kanyang anak na dalagang si Lira, maputi, mahinhin, at may mga matang tila laging malungkot. Hindi nagtagal, nagsimula silang magbukas ng tindahan ng isaw sa tapat ng kanilang bahay. Amoy pa lang ng inihaw na bituka ay kumakalat na sa buong baryo, kaya't di naglaon, dinarayo na ito ng mga tambay, estudyante, at pati mga lasing. Ngunit higit sa lahat, ang kumperkong si Toto ang naging pinakasuki. Halos gabi-gabi na siyang nandun, minsan pa nga'y inaabot ng hating gabi sa pakikipagkwentuhan kay Lira. Si Lira, bagamat tahimik, ay may kakaibang dating. Ang kanyang mga mata ay parang may lihim na hinanakit, ngunit sa tuwing siya'y ningiti, tila may humahaplos sa puso ng sinumang makatingin. Madalas siyang nakaputing damit at laging malinis, parang hindi man lang nadadapuan ng usok mula sa ihawan. Sa umpisa, wala naman kaming nakikitang kakaiba. Si Aling Mila ay palangiti rin at palakaibigan. Lagi niyang sinasabi, salamat po sa pagtanggap sa amin. Nais lang naming magsimula ng panibagong buhay. Kaya't kami naman, bilang mga taga-baryo, ay tinanggap sila ng buong puso. Pero kahit ganoon, may kung anong kakaibang pakiramdam sa tuwing dadaan ako sa tapat ng bahay nila sa gabi, parang may matang nakamasid mula sa dilim. Isang gabi, habang naglalakad ako pauwi, nadaanan ko ang tindahan nila. Sarado na, ngunit amoy na amoy ko pa rin ang usok ng inihaw. Napansin ko ring tila may liwanag na kumikislap sa loob ng bahay. Akala ko'y lampara lang, pero nang tumigil ako sandali, narinig kong parang may mahina at kakaibang tunog, isang uri ng pag-ungol o baka buntong hininga ng hindi tao. Kinabukasan, nagkwentuhan kami ni Toto. Tinanong ko siya kung napapansin din ba niya ang mga yon. Tumawa lang siya at sinabing, pare, baka gutom ka lang. Gabi-gabi ka na kasing tambay sa akin. Ngunit sa paraan ng kanyang tawa, may halong kaba. Lumipas ang mga araw, mas lalo pang naging malapit si Toto kay Lira. Lagi siyang bumibili ng isaw, minsan, kahit wala siyang pera, binibigyan siya ni Lira ng libre. Naging biro tuloy ng mga tambay, uy, baka may gusto sa'yo ang tindera, ha? Ngunit sa likod ng mga tuksuhan, may mga mata sa paligid na nagmamasid, mga kapitbahay na nakapansin din ng kakaibang kilos ni Lira tuwing gabi. Minsan, nakita raw nila itong nakatayo sa tapat ng bahay, nakatingala sa buwan, tila may kausap sa hangin. Ang ilan, nagsabing baka may dinadalang lungkot lang. Pero ang mga matatanda sa baryo iba ang sabi nila. Mag-ingat kayo, bulong ni Mang Selo. Yung ganyang ganda may dala ring hiwaga. At doon nagsimulang magbago ang katahimikan ng aming baryo. Si Toto ay isa sa mga pinakakilalang tao sa baryo namin, hindi dahil sa yaman o galing, kundi dahil sa kanyang pagiging palabiro at palakaibigan. Isa siyang karpintero, may asawa't 2 anak, at halos lahat ng kapitbahay ay itinuturing siyang kumpare. Likas na masiyahin si Toto, pero mula nang dumating si Lira sa baryo, tila may kakaibang sigla siyang bumalik. Noong una, walang masama sa pagiging suki niya sa tindahan ng isaw. Mahilig talaga siya sa inihaw, lalo na kung may kasamang malamig na serbesa. Pero napansin ko, habang tumatagal, hindi na pagkain ang habol niya ron. Halos gabi-gabi, makikita mo siyang nakaupo sa bangkito sa harap ng tindahan, nakatitig kay Lira habang nag-ihaw ito. Pare, parang araw-araw ka na riyan biro ko minsan. Ngumiti siya, pero halatang naiilang. Kasi, pare, iba talaga ang timpla ng isaw dito. Malasa, parang may halong sekreto, sabay tawa niya. Ngunit sa tawa niyang iyon, may halong kaba. Dahil minsan, kapag nagkukwentuhan kami, napapansin kong parang laging may gusto siyang sabihin pero pinipigilan niya. Isang gabi, habang magkasama kaming umiinom sa harap ng bahay niya, tinanong ko siya ng diretsyo. Toto, may problema ka ba? Umiling siya, ngunit maya-maya ay sumagot, mahina ang boses. Pare, minsan parang may kakaiba kay Lira.
Nagulat ako. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko rin alam. Minsan kapag mag-isa ako sa tindahan niya, parang lumalamig ang paligid. Tapos kapag titignan ko siya, minsan parang nag-iba ang mga mata niya, nagiging mapula, tapos bumabalik ulit sa normal. Natawa ako noon, akala ko ay epekto lang ng pagod o alak. Pero habang tumatagal, napansin kong nagiging tahimik si Toto. Hindi na siya ganoon kakwela, bihira nang sumama sa mga inuman. Minsan pa nga, kapag nagkikita kami, para siyang laging tulala, parang may iniisip na mabigat. Hanggang isang gabi, habang pauwi ako, nakita ko siya sa tapat ng tindahan ni Lira. 11:00 na ng gabi at sarado na ang tindahan. Ngunit nandoon siya, nakaupo, tila may hinihintay. Nilapitan ko siya at tinanong, "Pare, anong ginagawa mo rito?" Hindi siya agad sumagot. Nang tumingin siya sa akin, namutla ako sa nakita ko, maputla ang kanyang mukha at nanlilisik ang mga mata. Pare, nakita ko siyang lumipad, bulong niya. Akala ko ay lasing lang siya, pero nanginginig ang kanyang kamay. Bago pa ako makapagsalita, tumakbo siya palayo, parang may hinahabol o iniiwasan. Kinabukasan, hindi siya pumasok sa trabaho. Ayon sa asawa niya, buong gabi raw itong naglalagablab ang lagnat at nagsisigaw sa panaginip, paulit-ulit na sinasabi, "Huwag kang lalapit sa akin, Lira." Mula noon, nagsimula na ang mga kakaibang pangyayari sa baryo, mga alingasngas ng iyak sa gabi, mga alon ng hangin na parang may kasamang bulong. At si Toto unti-unting nagbago. Mula ng gabing nakita kong tila ibang-iba na si Toto, nagsimulang kumalat ang mga kakaibang bulong-bulungan sa baryo. Hindi na ito basta mga tsismis ng mga nanay sa tindahan o mga lasing na tambay sa kanto, ito ay mga kwentong may halong takot at pag-aalala. May mga nagsasabing may nawawalang mga alagang hayop. Unang napansin ni Mang Lando, isang magsasaka sa kabilang dulo ng baryo. Yung baboy ko, pare, bigla na lang nawala. Walang bakas ng dugo, walang bakod na sira. Parang nilipad, kwento niya habang nanginginig ang kamay. Sinundan ito ng ulat mula kay Aling Rosing, yung mga manok daw niya, 3 na lang ang natira, at ang mga nawawala ay parabang sinipsip ng dugo. Habang lumalalim ang gabi-gabi naming takot, mas lalong dumadalas ang mga bulong tungkol kay Lira. May nakakita raw sa kanya na naglalakad sa kabubatan sa likod ng bahay nila, nakaputing bestida, at may kakaibang anino sa kanyang likuran, tila mga pakpak. Ngunit tuwing umaga, makikita mo pa rin siyang abala sa pagtitinda ng isaw, parang walang nangyayari. Isang gabi, pumunta ako sa tindahan niya. Nagkunwari akong bibili, pero ang totoo, gusto kong mapansin kung may kakaiba talaga. Inisyan ako ni Lira, tulad ng dati. "Kuya, ilan pong isaw?" tanong niya, magiliw at kalmado. Ngunit nang sandaling iyon, napansin kong may kakaibang amoy sa paligid, hindi usok ng inihaw, kundi parang amoy ng bulok na karne. Sa likod niya, may aninong kumikilos, ngunit paglingon ko, wala naman. Pag-uwi ko, hindi ako mapakali. Nakita ko si Toto sa labas ng bahay nila, nakatingin lang sa malayo. "Pare," sabi ko, "kailangan nating kausapin si Lira. Kailangan nating malaman ang totoo." Ngunit umiling siya, mahina ang boses. "Huwag, per delikado. Hindi mo alam kung ano siya." Simula noon, nag-iba ang takbo ng gabi sa baryo. Ang mga aso, tahimik kapag gabi. Wala na ring lumalabas ng bahay kapag sumapit ang 10:00. Minsan, mula sa malayo, maririnig mo ang pagaspas ng pakpak, mahina ngunit malinaw sa katahimikan ng gabi. May mga matatanda sa baryo, gaya ni Mang Selo, na nagsimulang magdasal gabi-gabi at maglagay ng bawang sa mga pintuan. "Yan ang proteksyon," sabi niya. "May nilalang na hindi dapat nakikihalubilo sa tao. Baka nagbabalik na naman sila." Isang umaga, habang nagkakape kami ni Toto, bigla niyang nasambit, "Pare, minsan gusto kong maniwala na aswang siya. Pero kapag tinitignan ko siya, parang may lungkot. Parang may pinagdadaanan. Hindi ko alam kung awa o takot ang naramdaman ko. Pero isa lang ang sigurado, ang katahimikan ng aming baryo ay unti-unting nagiging bangungot. At sa bawat pagaspas ng hangin, tila may kasamang bulong na nagsasabing, huwag kayong lalapit sa apoy dahil hindi lahat ng liwanag ay galing sa tao." Noong gabing iyon, kabilugan ng buwan. Maliwanag ang kalangitan at kahit mga aso sa baryo ay tila alisto. Habang ako ay nasa loob ng bahay, naririnig ko ang hangin na humahampas sa mga dahon ng saging sa likod ng bakuran. May kakaibang lamig na parang dumadampi sa balat, yung pakiramdam na parang may nakatingin mula sa dilim. Bandang 11:00 may kumatok sa pintuan ko. Pagbukas ko, si Toto.
Maputla siya, pawis na pawis at tila nanginginig. Pare, sabi niya, kailangan kong sabihin sa'yo to. Sinundan ko siya. Napakunot no ako. Sino? Si Lira, bulong niya, halos hindi marinig. Pagkatapos magsara ng tindahan niya kanina, sinundan ko siya papunta sa likod ng bahay nila. Akala ko kung saan siya pupunta. Pare, hindi mo alam kung ano ang nakita ko. Habang nagsasalita siya, nanginginig ang boses niya, at ang mga mata niya ay parang galing sa bangungot. Nakita ko siyang naglakad papunta sa ilalim ng malaking puno. Doon siya tumigil, sabay tumingala sa buwan. Tapos, pare, nakita ko, unti-unting nagbago ang katawan niya. Parang humaba ang mga kuko, at may tumubong pakpak sa likod niya. Hindi ako nakapagsalita. Sa isip ko, baka lasing lang siya o nanaginip. Pero habang nagsasalita siya, naramdaman ko rin ang kakaibang lamig sa paligid. Ang amoy ng usok ng isaw ay napalitan ng amoy ng nasusunog na balahibo. Pare, nagtagpo ang mga mata namin, sabi pa ni Toto, nanginginig. Ngumiti siya pero hindi yung ngiti ng tao. Ngumiti siya na parang gutom. Kinabukasan, hindi pumasok si Toto sa trabaho. Nalaman kong maghapon siyang nakahiga, lagnat na hindi maipaliwanag, at paulit-ulit na inuusal ang pangalan ni Lira. Siya ang nakita ko siya ang nilalang, doon nagsimulang magbago ang ihip ng hangin sa baryo. Tuwing dapit hapon, parang bumibigat ang paligid. Ang mga bata ay hindi na pinapalabas ng kanilang mga magulang. Si Lira, sa kabilang banda, ay patuloy pa rin sa pagtitinda, tila walang alam. Nakangiti pa rin, ngunit sa tuwing titingnan mo ng matagal, parang may itinatago sa likod ng kanyang mga mata. Isang gabi, habang binabantayan ko si Toto, bigla siyang nagising mula sa bangungot. Pare, naririnig mo ba? Tanong niya. Tahimik ang paligid, pero bigla naming narinig ang mahina at mahabang huni, hindi hayop, hindi rin tao. Tila isang babae na umiiyak sa malayo. Tumayo si Toto, at bago ko siya mapigilan, tumakbo palabas. Sinundan ko siya hanggang sa may tindahan ni Lira. Doon, nakita namin ang isang itim na anino na lumilipad palayo, malaki, mabilis, at may pakpak. Naiwan sa lupa ang ilang patak ng dugo. Kinabukasan, wala na si Lira. Sarado ang tindahan, at ang bahay nila ay tila iniwan ng biglaan. Pero sa may likod ng bahay, may nakita kaming nakabaong isaw na may dugo pa. Hindi na ito karaniwang pagkain, parang bahagi ng isang ritual. At mula noon, wala nang bumibili ng isaw sa baryo namin. Pagkalipas ng ilang araw mula nang mawala si Lira, naging tahimik ang baryo, pero hindi dahil sa katahimikan ng gabi. Ito ay katahimikan na may kasamang kaba, takot, at mga tanong na walang gustong sagutin. Si Toto, na dati pala kaibigan at masigla, ay halos hindi na lumalabas ng bahay. Laging tulala, parang may nakikita na hindi namin nakikita. Isang gabi, pumunta ako sa bahay nila para kumustahin siya. Pagbukas ng pinto ng asawa niya, sinalubong ako ng matinding amoy ng bawang at langis. Hindi na siya lumalabas, kumpere, sabi ni Maritz, ang asawa niya. Tuwing gabi, nilalagnat. Tapos, may mga sugat sa dibdib at braso, parang kinayod ng kuko. Pumasok ako sa kwarto ni Toto. Nakahiga siya, pawis na pawis, at tila inaantok ngunit gising. Pare, mahina niyang sabi, kailangan kong sabihin sa'yo ang totoo. Lumapit ako, at doon ko narinig ang mga salitang nagpayanig sa utak ko. Noong gabing sinundan ko si Lira, sabi niya, hindi lang ako nakakita. Nakita rin niya ako. At simula noon binisita niya ako gabi-gabi. Nanlamig ako. Anong ibig mong sabihin? Hindi siya tao, pare, nanginginig niyang sagot. Si Lira ay aswang. Nakita kong lumipad siya, humaba ang dila, at lumapit sa akin, habang ako'y nakatago sa likod ng puno. Naramdaman kong dinilaan niya ang hangin, hinahanap ako. Pero nang tumingin siya, hindi ako nilapitan, ngumiti lang siya, parang alam niyang babalik ako. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Pero nang ipakita niya sa akin ang kanyang dibdib, nakita kong may malalalim na gasgas, parang yapak ng kuko. Hindi ito gawa ng tao. Kinabukasan, pinuntahan ko ang bahay ni Lira at Aling Mila. Sarado pa rin ito, pero sa likod bahay ay may mga bakas ng paa, at mga patak ng dugo na parang galing sa hayop. Napansin ko rin ang ilang boteng may lamang itim na likido, parang pinaghalong dugo at langis. Sa loob ng bahay, may mga papel na may kakaibang sulat, mga lumang larawan ng mga taong hindi ko kilala, at sa isa, nakasulat, ang dugo ay kabayaran sa buhay. Doon ko napagtanto, hindi basta karaniwang tindahan ang pinapatakbo nila.
Isa itong taguan ng ritual, at ang isaw na binebenta ay maaaring galing sa mga hayop na ginamit sa mga alay. Nang gabing iyon, dumalaw ulit si Toto sa bahay ko. Maputla, nanginginig at may halong takot sa mga mata. Pare, bumalik siya, bulong niya. Si Lyra nasa labas ng bintana namin. Nakatingin lang pero hindi lumalapit. Lumabas ako para tingnan, ngunit wala akong nakita. Ang tanging naiwan ay amoy ng usok ng inihaw at isang pirasong isaw sa sahig, basa sa dulo, parang may halong dugo. At doon ko napagtanto na hindi pa tapos ang bangungot na ito. Dahil kung totoo ang sinabi ni Toto, baka may dahilan kung bakit siya pinili ni Lyra. Baka hindi siya basta biktima, baka siya ang susi. Dumating ang gabi ng kabilugan ng buwan, ang gabi na hindi namin kailanman makakalimutan sa buong buhay namin. Lahat ng bahay sa baryo ay nakasara, may bawang sa bawat pintuan, at mga bata ay natutulog sa ilalim ng kulambo habang dasal ng dasal ang kanilang mga magulang. Pero kahit gaano kalakas ang panalangin, may mga sandaling hindi kayang labanan ng tao ang dilim. Bandang 12:00, narinig ko ang sigaw ni Maritz, ang asawa ni Toto. Mabilis akong tumakbo sa bahay nila, dala ang aking gulok at isang bote ng banal na langis na binigay ni Mang Selo. Pagdating ko roon, wasak ang pinto. Sa loob, nagkakagulo, si Marites ay umiiyak, habang si Toto ay nakaluhod, tila sinasaniban ng kung anong lakas. Umalis ka, Lyra. Huwag mo silang sasaktan, sigaw niya sa kawalan. Sa labas ng bahay, maririnig mo ang malakas na pagaspas ng pakpak. Paglingon ko, may nakita akong nilalang na lumilipad, babaeng mahaba ang buhok, maputla ang balat, at ang mga matay nagliliyab sa pula. Nakilala ko agad si Lyra. Ngunit hindi na siya tao. Ang kanyang bibig ay may mahahabang pangil, at ang kanyang likod ay may pakpak na parang sa paniki. Lyra, sigaw ko. Bakit mo to ginagawa? Ngumiti siya, ngunit hindi iyon ngiti ng tao. Hindi mo naiintindihan, kailangan ko ng dugo. Hindi ko ginusto ito, sabi niyang garalgal ang boses, habang unti-unting lumalapit. Tumakbo ako papasok ng bahay, at sabay kaming ni Toto nagdasal habang hawak ang langis at bawang. Nang matalsikan si Lyra ng langis, napasigaw siya, at nagliyab ang balat niya. Ngunit sa halip na tumakas, lalo siyang nagalit. Tumalon siya sa bubong, at doon nagsimula ang kaguluhan sa buong baryo. Ang mga aso ay tahol ng tahol, ang mga tao'y nagsilabasan sa takot. May ilang nagsindi ng apoy, habang si Mang Selo ay nagbasbas ng tubig sa hangin. Ang buong gabi ay naging parang impyerno, may sigawan, may dasalan, at may mga kaluskos ng nilalang na hindi mo mawari kung saan nang gagaling. Habang nagkakagulo, nakita ko si Toto na muling humarap kay Lyra. Kung ako ang gusto mo, ako na lang. Tigilan mo na sila, sigaw niya. Saglit na tumigil si Lyra, at sa sandaling iyon, nakita kong may luha sa kanyang mga mata. Parang may natitirang bahagi sa kanya na tao pa rin. Ngunit bago pa man ako makalapit, biglang may sumigaw mula sa likod, si Aling Mila, ang ina ni Lyra. Tama na, anak, sigaw niya. Hindi mo kailangang gawin to. Ngunit nang makita namin si Aling Mila, nagulat kaming lahat dahil ang kanyang balat ay nagsisimula ring magbago. Ang kanyang mga matay kasing pula ng sa anak niya, at ang kanyang bibig ay may ngiti ng isang nilalang na gutom sa laman. Doon ko naunawaan, hindi lang si Lyra ang aswang. Si Aling Mila rin. At bago matapos ang gabing iyon, nagsimula ang pinakamadugong labanan sa kasaysayan ng baryo namin, isang laban sa pagitan ng dugo at dasal, ng dilim at liwanag, ng ina at anak. Ang hangin ay puno ng abo at sigaw. Sa gitna ng liwanag ng buwan, mag-ina silang magkaharap, si Lyra at si Aling Mila, parehong may pakpak, parehong naglalagablab ang mga mata sa pula. Ngunit sa pagitan nila ay si Toto, duguan, humihingal, ngunit nakatayo pa rin. Lyra, anak ko, sigaw ni Aling Mila. Tayo ang huling lahi. Huwag mo akong labanan. Hindi na ako tulad mo, ina, sigaw ni Lyra, habang umaagos ang luha sa kanyang mga mata. Pagod na akong mabuhay sa dilim. Gusto ko nang maging tao. Nanginginig ang tinig ni Lyra, at doon ko naramdaman na may natitira pang kabutihan sa kanyang puso. Ngunit si Aling Mila, puno ng galit at paghihiganti, ay lumipad pababa at sinunggaban ang anak. Ang dugo mo ay hindi malilinis ng dasal, sabay pasabog ng apoy mula sa kanyang bibig. Napasigaw si Toto habang tumakbo palapit. Iniharang niya ang sarili sa pagitan ng mag-ina. Tinamaan siya ng apoy sa balikat at natumba, ngunit hindi siya tumigil. Hawak ang bote ng banal na langis, isinaboy niya ito sa katawan ni Aling Mila.
Napasigaw ito ng malakas at ang balat niya ay nagsimulang matunaw sa apoy ng dasal. Pare, sigaw ko habang tumatakbo ako palapit, umalis ka dyan. Ngunit mumiti lang si Toto. Hindi, pare, kailangan kong tapusin to, siya ang dahilan ng lahat ng sumpa sa baryong to, kung may paraan para matapos, ako na lang. Habang umiikot ang paligid sa apoy at alikabok, hinawakan ni Lyra ang kamay ng kanyang ina. Patawad, ina, bulong niya. Ngunit sa halip na yakapin siya, sinunggaban siya ni Aling Mila at sinubukang sipsipin ang kanyang dugo. Sa sandaling iyon, tumalon si Toto, niyakap si Aling Mila at sabay silang nahulog sa apoy. Narinig ko ang kanyang huling sigaw, isang sigaw ng tapang at sakripisyo. Para sa baryo. Lumakas ang hangin at ang apoy ay kumalat. Si Lyra, umiiyak, ay lumuhod sa lupa. Hindi ko ginusto to, sabi niya habang ang mga pakpak niya ay unti-unting naglalaho. Tila nawalan siya ng lakas at ang kanyang katawan ay nagiging abo. Sa huling sandali bago siya tuluyang maglaho, tumingin siya sa akin at mahina niyang sinabi, sabihin mo sa kanila hindi lahat ng aswang ay masama. Nang tumigil ang apoy, tanging abo na lang ang natira. Wala na si Toto, wala na rin sina Lyra at Aling Mila. Ang baryo ay tahimik, ngunit ang katahimikan na yon ay may halong lungkot at paggalang. Kinabukasan, nagsama-sama ang mga tao sa gitna ng plaza. Nanalangin kami para sa mga kaluluwang nawala, lalo na kay Toto, ang kumper kong naging bayani sa laban ng gabi. Si Mang Selo ay nagsabing, ang kasamaan ay hindi laging ipinapanganak minsan, ito ay bunga ng sakit at paghihiganti. Habang naglalaho ang usok ng sinunog na lupa, naramdaman kong may hangin na dumampi sa aking pisngi, banayad, malamig at may amoy ng isaw. Para bang paalala ni Lyra na kahit sa dilim, may pusong marunong magmahal. Pagkalipas ng ilang linggo, unti-unti nang bumalik sa normal ang baryo. Ngunit kahit nawala na ang takot at katahimikan ay muling bumalik, alam naming may kwento sa dilim na hindi malilimutan. Ang mga tao ay nagsimulang magtanong kung ano ba talaga ang nangyari sa mag-inang aswang, at higit sa lahat, kung sino si Lyra, bata pa noon, ngunit may puso at katapangan na lampas sa tao. Nalaman namin mula sa matatanda at sa mga lumang kwento ng baryo na si Aling Mila ay kabilang sa isang lahi ng mga aswang na matagal nang naninirahan sa kabubatan. Nang mamatay ang kanyang asawa, nanatili siya sa dilim at itinuro kay Lyra ang lahat ng kanyang natutunan, ang paggamit ng kapangyarihan, ang lihim na ritual, at ang pagkuha ng dugo bilang pagkain. Ngunit si Lyra, bagamat tinuruan, ay may puso ng tao. Ang tunay na plano ni Aling Mila ay gamitin si Lyra bilang pain upang makapanghiganti sa mga taga-baryo na pumatay sa kanyang asawa. Ngunit si Lyra, sa kabila ng kanyang kalagayan, ay nagpasya, gamitin ang kanyang kalahating kapangyarihan para iligtas ang baryo. Nang gabing kabilugan ng buwan, naglakas loob siyang labanan ang sariling ina. Sa huli, siya mismo ang pumatay sa kanyang ina, isinakripisyo ang sarili upang tapusin ang sumpa at takot sa baryo. Ngunit bago tuluyang mawala, iniwan ni Lyra ang isang mensahe sa hangin, isang paalala na ang kabutihan at kasamaan ay magkasama sa bawat nilalang. Hindi lahat ng aswang ay dapat katakutan, may ilan na tulad ni Lyra, nakikibaka sa sariling kalikasan para gawin ang tama. Pagkatapos ng lahat, bumalik ang mga tao sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Si Toto, kahit nawala, ay hinangaan at ginunita bilang bayani. Ang tindahan ng isaw ay sarado na, at ang mga bata ay muling naglaro sa kalsada. Ngunit sa bawat gabi ng kabilugan ng buwan, may amoy pa rin ng inihaw na bumabalot sa hangin, paalala ng nakaraan, ng mga nilalang na dumaan sa aming buhay, at ng sakripisyo ng isa na may pusong tao kahit kalahating aswang. Sa baryo ng San Roque, natutunan naming lahat na may mga lihim na hindi dapat bastahin, may mga nilalang na hindi dapat hatulan agad, at may tapang sa puso ng kahit sino, maging tao man o hindi. At habang tumitingin ako sa buwan, naiisip ko si Lyra at Toto, at alam kong kahit wala na sila, ang kanilang kwento ay mananatili sa bawat bulong ng hangin, sa bawat usok ng inihaw, at sa bawat gabi ng kabilugan ng buwan. Ang baryo ay nagpatuloy sa buhay, ngunit sa bawat gabi, isang kakaibang takot at paggalang ang dumadaloy sa hangin. Ang mga kabataan, habang naglalaro sa gabi, ay napapatingin sa mga anino sa dilim na may halong kaba at pag-usisa. At sa loob ng bawat puso, may aral na hindi mawawala na ang tunay na tapang ay minsan nangangailangan ng sakripisyo, at ang kabutihan ay maaaring magtagumpay kahit sa gitna ng kadiliman. Isa.